Diba? Pinakamasakit talaga sa lahat is yung betrayal. Sabi ko nga kanina, the saddest thing about betrayal is that it never comes from your enemies. It comes from your loved ones. At masakit kapag minsan kayong may pinagsaluhan together, mga sikreto or samahan na maganda, tapos masisira yun ng dahil lang sa lalaki or kahit sa anong bagay, kahit di sa lalaki, masisira lang yun dahil ng betray ang isa sa inyo. Diba? Yung yung tawag dito, yung miscommunication, misunderstanding, that's normal sa kahit na saang relasyon, kahit sa magkakapatid, sa magpipinsan, sa magjowa. Pero ang hindi normal, yung kapag nangyari yun sa inyo, nagkaroon kayo ng misunderstanding, magkakaroon ng betrayal. Nakakalungkot lang na in real life, marami talagang ganito. Siguro hindi lang natin alam yung mga kwento nila or ano nagtulak sa kanila, pero mali Ang mali ay mali kahit paikot-ikutin mo Lalo na wag kang gagawa sana ng hindi maganda sa kadugo mo. Kasi after all, family is still a family. At the end of the day, mawala man ang lahat sa'yo, ang pamilya mo, sandalan mo yan Magkasakit ka man, magkalagnat ka man, o hindi mo masasabi, siya yung pwede magpunas sa'yo, kahit di kayo okay minsan, kahit nagbabangayan kayo, pwedeng siya yung mautusan mong bumili ng gamot. Pag emergency, siya yung magdadala pala sa'yo sa ospital. You will never know kasi ganun ang family. 'Di ba? Ang pagmamahal ng family at ang dugong nananalaytay sa inyo is always there. Hindi siya napapalitan, hindi siya naka-cut off, hindi siya na-expire. Na iba na lang kapatid ko ngayon o iba na lang nanay ko, tatay ko. Wala Ang ng pamilya is andyan palagi. Diba? Kaya kahit anong mangyari sana, intact kayo. Uy, mga panggalam nyo, kaya medyo parang bagong bangon yung boses ko. Kanina mga pangga, napaka-normal lang araw ko kanina mga pangga, Galing pa ako ng kanina ng Quezon City. Sa World Teachers Day celebration, nandiyan ang Energy FM kanina. Pagdating sa office, mga panggano, bigla-biglang sumakit ulo ko. Sobra. Ang lala, Yung pala tinatawag nila migraine, Pero okay na, better na ako. Nakatulog ako ng 1 hour and a half yata. Parang ganon. 6:24, tignan ko yung orasan kapag tulog ko Oo. Nagising ako ng 8:50, parang ganyan, Tagal-tagal din, Kaya literal na, woke up like this ako ngayon. At live na live po tayo ngayon. Sa mga nagtatanong kung naiiyak daw ba ako, hindi po. Pinisil ko kasi yung ilong ko. Di ba nakakatuloy yun ng luha? Oo, pag pinipisil mo yung ilong mo, lalo na kapag nagpa-facial tayo, di ba? Pag piniprik yung ilong natin, naiiyak talaga tayo. Yan yung mga pag-iyak na sana ganun na lang yung dahilan ng pag-iyak ko. Dahil na prick, dahil na puwing. Diba, hindi natin nagugustuhin ever na ang maging dahilan ng pagtulo ng mga luha natin ay dahil sa matinding sakit. Matinding pag-iiwan niya na sinabi naman niya dati na hindi ka niya iiwan pero ginawa pa rin niya, diba? At alam niyo, sa totoo lang, yan yung mga nangyayari sa atin, kapag nasa relasyon. Kagaya nga na sinabi ko kanina, pag nasa isang relasyon tayo, binubuhos natin yung effort natin, pagmamahal at sakripisyo sa karelasyon natin. At dun sa relasyon na meron tayo, na hindi natin iniisip, ay may sarili pa pala akong buhay. Marami na pala ako na-miss na chances because of my love life. Marami na pala akong hindi nagawa kasi pinagbawalan ako or laging siya yung nasusunod. Di ba minsan maiisip natin yun? And then, pag lumipas ang time, that's the time na papasok dyan yung mga regrets. Ay, ang dami kong regrets. Kasi dapat noon, ganito na lang yung ginawa ko. Wala Inuna ko kasing love life ko, ganyan-ganyan. Well, it's a choice naman talaga kung ano ang uunahin mo. But don't forget na you have you also. You have yourself. Diba? So, sana makapag-usap kayo ng maayos, with understanding, with respect.
'Di ba? With so much love. Kasi kapag may love, andyan yung respeto mo sa tao eh. Kahit yung ginagawa niya sa buhay, irerespeto mo eh. 'Di ba? Kapag mahal mo isang tao, you want them to be happy. So sana gusto rin ni ate girl na maging happy ka. Hindi lang ikaw yung gusto mo maging masaya siya. Sana both of you. Doon ang gagaling, 'di ba? Hay nako, but anyways, yun ang ating story for today. Nakakalungkot man, pero nowadays, it's everywhere. The anxiety, depression, at hindi lang siya drama-drama, hindi lang siya pag-iinarte. It happens talaga. Diba? Kasi nasa panahon tayo kung saan mas mabigat ang mga pangyayari. Lalo na ng pandemic, di ba? Marami nakaranas niyan. Ang hirap, lalo na yung mawalan ka ng trabaho tapos nasa bahay ka lang. Nakakabaliw yun. Kaya maswerte kayo kung andyan pa rin yung mga taong minamahal nyo at na-surpass nyo yung pandemic. At ako, masasabi ko, thankful and blessed ako na kahit nagkaroon kami ng ganyang sakit, di ba, kahit paano may trabaho, may support system ng family, di ba, paano yung mga ibang taong ganun? Kaya pag may kaibigan kayo o may kakilala kayo, may pinagdadaanan, wag nyo silang iiwan. Be there. Kasi yun lang yung pwede nyo magawa eh. Kung hindi nyo mapautang, hindi nyo maampon, mabigyan ng pagkain or anything, yung pagiging andyan lang, sapat na yun. Na maramdaman nila na meron silang sandalan. Uy, napaka-importante nun. Umaambon ha, kanina pa mga pangga, no? Uy, happy birthday nga pala kay Tita Cora. Nagdiriwang ng karawan si Tita Cora ngayon, Naka-leave siya. At syempre, binabati ko rin ng maligayang karawan. Although hindi natin kapiling ngayon, si Papang Dikoy. Galing ako sa kanyang puntod kanina. At dinalaw ko lang siya. Kasi baka magkusang dumalaw sa akin. Parang nakakaloka yon. So pinuntahan na namin kanina. Baka dumalaw mga musta sa bahay. Hi PPJ, kamusta maghapon mo? Hindi naman ganong maraming ginawa. Nagpunta lang po kanina ng Loyola Cemetery sa may Parañaque para dalawin si Dikoy kanina, mga panggana. Pinost ko yun nasa Instagram tsaka Facebook ko yun. Dumalaw lang ako sa kanya at medyo naambunan kasi paambon-ambon kanina eh. Aambon, titigil, aambon malakas, titigil, aambon mahina, titigil. So we were there for 2.5 hours. Kwentuhan kami, kasama ko sila Aiki kanina, si Fabi, si Aiki, si Cha, si Rain, si Klong Klong, at si Marlon, yung fan ni Dikoy na ever since nagmamahal kay Dikoy.